Sa isang malaking kumpanya sa Makati, tahimik na naglilinis ang isang janitress na nangangalang Joanna. Kadalasan ay madaling araw pa lamang ay nasa gusali na siya. Dala ang maliit na timba at mop, sabay hila ng kanyang kariton na puno ng panlinis. Sa bawat sulok ng opisina, siya ang laging unang nakikita, ngunit bihira siyang mapansin ng mga tao. Para sa iba, isa lamang siyang karaniwang janitress na nakasuot ng lumang uniforme na may amoy ng sabon at bleach. Pero para kay Joanna, iyon ang trabaho na bumubuhay sa kanya at hindi siya kailanman nagreklamo. Sanay siya na mababa ang tingin ng mga tao sa kanya, ngunit sa kabila nito, nanatili siyang masipag at matiyaga. Tahimik lang siya habang nakayuko at naglilinis ng sahig. Hindi siya sanay makipag-usap ng madalas, pero mababait naman sa kanya ang ilan, gaya ni Roel, ang gwardyang napatalaga sa entrance. Madalas ay binabati siya nito ng simpleng magandang umaga, Joanna, tuwing papasok siya. Sa ganoong mga simpleng bagay ay nakakaramdam siya ng respeto at halaga, kahit na maliit lang. Ngunit hindi lahat ay ganoon ang pagtingin sa kanya. May mga empleyado ring tila ginagawa siyang biro at katuwaan, lalo na ang ilang kabataang staff sa accounting department. Sa tuwing nadadaanan siya, napapansin niyang palihim silang nagtitinginan at nagtatawanan. Wala man siyang sinasabi, alam niya na siya ang pinagtatawanan dahil sa kanyang suot pat hitsura. Sa pantry, habang naglilinis siya ng mesa na iniwan ng mga empleyado, may narinig siyang bulungan. Grabe, ang baho ng damit ni Joanna. Parang palaging naliligo sa Sunrocks. Biro ng isa habang ang iba ay nagtawanan. Hindi niya iyon pinansin, bagkus ay ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang trabaho. Para kay Joanna, wala siyang oras para sagutin ang ganoong mga salita. Mas mahalaga sa kanya na matapos ang gawain at makauwi ng maaga para makapagpahinga. Ngunit kahit gaano siya magsikap na huwag pansinin, mahirap hindi maramdaman ang bigat ng diskriminasyon at panghuhusga ng mga taong hindi niya naman nasasaktan. Pag-uwi niya sa maliit na inuupahang kwarto sa tabi ng eskinita, dala niya ang pagod at ang tahimik na lungkot na hindi niya maibahagi kahit kanino. Ang kanyang mga kapitbahay ay may kanya-kanyang problema rin at wala siyang hilig na magkwento, ngunit sa isip niya, paulit-ulit ang mga pangungutiyang narinig niya sa opisina. Bagamat tila normal na iyon para sa kanya, may kirot pa rin na mahirap ipaliwanag. Hindi naman niya kasalanan na siya'y janitress. At yun lamang ang trabahong nakuha niya upang kumita at mabuhay. Kahit ganoon, hindi siya nawalan ng lakas ng loob. Sinabi niya sa sarili na darating din ang araw na makikita ng lahat ang totoong halaga ng isang tao, hindi base sa uniforme o posisyon. Sa ngayon, patuloy lamang siyang naglilinis, nagbubura ng alikabok at nagwawalis ng sahig. Hindi alam ng mga taong minamaliit siya na ang tahimik na janitress na kanilang pinagtatawanan ay may dalang lihim na magpapayanig sa kanilang mundo. Ang araw na iyon ay paparating na at wala ni isa sa kanila ang handa. Kinabukasan habang abala si Joanna sa paglilinis ng sahig malapit sa reception area, dumating ang ilang kabataang staff mula sa accounting department. Ang grupo ay binubuo nina Nobby, Crystal at Kian kasama ang dalawa pang empleyado na madalas niyang marinig na mahilig mangasar. Habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga plano pagkatapos ng trabaho, napatingin si Crystal kay Joanna at biglang natawa. Grabe, parang hindi nauubos ang dumi dito sa kumpanya kahit araw-araw siyang naglilinis. Baka siya mismo ang dahilan. Biro nito sabay halakhak. Sumabay din ang iba at hindi nakaligtas si Joanna sa kanilang mapanuyang tingin. Si Novi naman, nakilala sa pagiging matalim ang dila, sumingit at sinabing,
Tingnan mo nga naman ang uniforme niya. Parang hindi na nilabhan ng 1 linggo. Siguro wala na siyang ibang set ng damit. Muling nagtawanan ang grupo, habang si Kian naman ay nagkunwaring nagtakip ng ilong na para bang iniiwasan ang amoy ni Joanna. Ang mga ganitong biro ay madalas na niyang marinig, ngunit sa araw na iyon ay mas lantad at malakas ang kanilang pang-aalipusta. Narinig pa ito ng ilang ibang empleyado na dumaan, ngunit wala ni isa man ang nangahas na ipagtanggol siya. Sa halip, nakisabay pa ang ilan sa pagtawa. Tahimik lang si Joanna, nakayuko at patuloy na iniikot ang map. Hindi siya nagsalita, ngunit ramdam niya ang hapdi sa kanyang dibdib. Sa bawat salitang binibitawan ng mga ito, parang tumutusok riyon sa kanyang pagkatao. Sa isip niya, tinanong niya ang sarili kung bakit kailangang ganito ang trato sa kanya, gayong pare-pareho lamang silang nagtatrabaho para mabuhay. Ngunit mas pinili niyang magtimpi. Alam niyang wala siyang laban kung haharapin niya sila sa salita, lalo na't baka lalo lang siyang pagtawanan. Habang nagpapatuloy ang pang-aalipusta, may isang tao mula sa malayo ang nakatingin. Si Rowell, ang gwardiya, ay nakasandal sa pinto ng main entrance. Kanina pa niyang naririnig ang masasakit na biro laban kay Joanna at hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya at diretsyong sinabi, "Pwede ba, tigilan niyo na si Joanna? Wala naman siyang ginagawa sa inyo." Saglit na natahimik ang grupo, ngunit agad ding bumawi si Novi at sinabing, "Nako, Rowell, wag ka nang makialam. Hindi mo naman trabaho na ipagtanggol ang mga taong kagaya niya." Ngumiti si Kian ng mapanghamon at nagdagdag, "Baka naman may gusto ka kay Joanna kaya ganyan ka. Sayang ka naman kung doon ka lang mapupunta." Muli silang nagtawanan at mas lalo pang nadagdagan ang pang-aalipusta. Napayuko si Joanna, hindi dahil sa hiya, kundi dahil ayaw niyang lumaki ang gulo. Pinilit niyang tapusin ang kanyang ginagawa at naglakad papalayo. Pagbalik niya sa janitorial room, saglit siyang naupo at pumikit. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon, ngunit ang sakit ay hindi kailanman nawawala. Hindi niya alam na ang mga tao ngayon ay walang habas na nanlalait sa kanya, ang siyang unang-unang manginginig sa takot sa mga susunod na araw. Sa likod ng kanyang katahimikan, may darating na pagbabago na hindi nila inaasahan. Kinabukasan, habang nagsisimula na ang oras ng opisina, tahimik na naglalakad si Joanna, dala ang kanyang mop at timba. Papunta siya sa conference room upang linisin ito bago gamitin sa isang meeting. Habang nakayuko at maingat na pinupunasan ang mesa, dumating sina Novi at Crystal kasama si Janet. Nakita nila si Joanna at agad silang nagtinginan, sabay sabing, "Ayan na naman siya, laging nakabuntot dito." Baka akala niya kasama siya sa meeting. Tumawa si Crystal at sinabayan ng malakas na tinig, "Alam mo, Joanna, kung gusto mong makaangat sa buhay, mag-aral ka muna. Hindi yung habang buhay kang tagalinis lang." Natahimik saglit ang paligid dahil may ilang empleyadong nasa hallway ang nakarinig. Subalit imbes na pigilan, nagkunwaring abala ang iba at tumuloy lang sa ginagawa nila. Napatingin si Joanna, hindi para sumagot, kundi para ipakita na narinig niya ang lahat. Binalik niya ang kanyang tingin sa mesa at ipinagpatuloy ang paglilinis. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang pang-aalipusta. Lumapit si Novi at sinadya niyang ibuhos ang kape sa mesa. "O ayan, Joanna, may trabaho ka ulit," sabi nito sabay tawa. Nakita iyon ni Ruel mula sa pinto at agad siyang pumasok. "Ano ba kayo? Wala na kayong ginawa kundi pahirapan ng tao. Kung ganyan kayo sa kapwa niyo empleyado, paano pa kayo sa ibang tao?" Seryosong sabi ng gwardiya. Pinagtawanan lang siya ng mga babae at naglakad palabas. Iniwan si Joanna na pinupunasan ng kape. Habang naglilinis siya, may biglang dumating na branch manager na si Lemuel. Nakita niyang nagkakagulo
at imbes na tanungin kung ano ang nangyari, napailing siya at sinabing, "Joanna, huwag kang ngang nag-aaksaya ng oras dyan. Kung hindi ka marunong maglinis ng maayos, aalisin ka na lang namin dito." Lalong sumakit ang loob ni Joanna, ngunit pinili niyang manahimik. Pagkatapos ng insidente, bumalik siya sa janitorial room at saglit na naupo. Sa isip niya, tinatanong niya kung kailan matatapos ang ganitong klaseng pangaalipusta. Ngunit hindi niya alam na lahat ng ginagawa ng mga empleyadong iyon ay magiging batayan ng kanilang kapalaran. Ang mga salita at gawaing ibinabato sa kanya ngayon ay babalok sa kanila sa hindi inaasahang paraan. Tahimik lang siyang nagpatuloy, hindi sumasagot. Ngunit sa bawat pagtitimpi niya ay lalong tumitibay ang bigat ng kanyang presensya sa kumpanya. Isang hapon, habang abala ang lahat sa kani-kanilang trabaho, biglang lumabas ng opisina si Lemuel, ang branch manager. Nakasimangot ito at halatang nainis dahil sa isang report na hindi pumasa sa pamantayan ng headquarters. Habang naglalakad siya sa hallway, nadaanan niya si Joanna na naglilinis ng salamin. Saglit siyang tumigil at imbes na intindihin ang sariling problema, si Joanna ang napagbuntunan ng init ng ulo. Ang dumi-dumi pa rin ng salamin kahit nilinis mo. Para kang walang silbi. Sa totoo lang, dapat hindi ka na pinapapasok dito. Nakakababa ka lang ng imahe ng kumpanya. Mariin niyang sabi na halos marinig ng lahat ng empleyado sa paligid. Napayuko lamang si Joanna at walang imik na ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. May ilan na halatang naaawa, ngunit mas marami ang nakikitawa sa eksena. Ang ilan pang staff ay nagbulungan at may nagsabi pa ng, "Kawawa naman siya, pero totoo rin naman dapat maghanap na lang siya ng ibang trabaho." Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Joanna, ngunit sa loob niya, unti-unti nang nadadagdagan ang sakit na kanyang tinitiis. Samantala, nakita ni Roel ang nangyari at halos hindi na siya makapaniwala sa asal ng kanilang manager. Lumapit siya kay Lemuel matapos umalis ang iba at sinabing, "Sir, pasensya na, pero hindi naman yata tama na ganyanin si Joanna. Ginagawa lang niya ang trabaho niya." Napataas ang kilay ni Lemuel at mariing sumagot, "Roel, trabaho mo bantayan ang pinto, hindi makialam. Huwag mong ipagtanggol ang mga taong wala namang ambag sa kumpanyang ito." Iniwan niyang nakatulala si Roel, naguguluhan kung bakit napakababa ng tingin ng manager sa isang empleyado na tapat sa kanyang tungkulin. Pagbalik sa janitorial room, saglit na naupo si Joanna at napatingin sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng sabon. Sa isipan niya, umabalik ang mga masasakit na salita, paulit-ulit na parang sugat na hindi maghilom. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya nagpakita ng galit. Mas pinili niyang tumahimik. Ngunit sa puso niya, nagsisimula ng mabuo ang tiyak na desisyon na hindi habang buhay ay magpapakababa siya sa harap ng mga taong patuloy na nangmamaliit. Hindi pa alam ni Lemuel at ng mga staff na ang kanilang asal ang magbibigay daan para makita nila ang isang katotohanan na hindi nila kayang tanggapin. Kinagabihan matapos ang mahabang araw ng trabaho, nanatili pa rin si Joanna sa gusali upang tapusin ang paglilinis. Karamihan sa mga empleyado ay umuwi na, ngunit siya ay naroon pa rin, maingat na sinisiguro na maayos ang bawat sulok ng opisina. Habang pinupunasan niya ang sahig sa may lobby, huminto sa tapat ng gusali ang isang itim na sasakyan. Bumaba ang isang driver at mabilis na nagtungo sa loob. Laking gulat ng gwardiyang si Roel nang makita na lumapit ito kay Joanna at magalang na binati siya. "Ma'am, handa na po ang lahat. Ihahatid ko na po kayo," mahinahong sabi ng driver na halatang may mataas na paggalang. Nagulat si Roel sa kanyang narinig. Sanay siyang nakikita si Joanna bilang tahimik na janitress, ngunit ang paraan ng pagtrato ng driver ay tila kakaiba.
Hindi ito parang isang simpleng pagsundo, kundi may halong respeto na karaniwang ibinibigay lamang sa mga taong may mataas na katungkulan. Napansin din niyang may isa pang lalaking nakasuot ng pormal na Amerikana na bumaba ng sasakyan at lumapit kay Joanna, dala-dala ang ilang dokumento. "Ma'am Joanna, ito po ang papeles na hinihingi ni attorney. Kailangan na po nating pirmahan bukas," magalang na wika ng lalaki. Mabilis na inilagay ni Joanna ang mop sa gilid at tila walang bakas ng pag-aalinlangan ay tinanggap ang dokumento. Nagpatuloy siya sa pag-uusap sa mga ito, ngunit sinadya niyang huwag ipakita sa ibang tao ang buong detalye. Halata sa kanyang galaw na nais niyang panatilihing tahimik ang lahat ng bagay. Ngunit bago siya sumakay sa sasakyan, napansin niya si Roel na nakamasid mula sa di kalayuan. Ngumiti lamang siya ng marahan at bahagyang tumango na para bang nagsasabing may tamang oras para sa lahat. Naiwan si Roel na nagtataka, ngunit nagdesisyon siyang manahimik. Samantala, kinabukasan, kumalat ang usapan sa ilang empleyado na nakita raw si Joanna na sinundo ng magarang sasakyan. Ang ilan ay natawa at nagbirong baka may nakarelasyon siyang mayaman, habang ang iba ay hindi naniwala at sinabi lamang na baka simpleng tsansa lang iyon. Hindi nila alam na ang nakita nila kagabi ay simula pa lamang ng isang malaking pagbubunyag. Sa katahimikan ni Joanna, unti-unti nang nabubuo ang isang kuwento na magpapayanig sa buong kumpanya. Makalipas ang ilang araw, nagpatawag ng biglaang pagpupulong ang HR department. Ipinahayag nila na may darating na bagong CEO na siyang uupo bilang kapalit ng pumanaw na may-ari ng kumpanya. Ang balita ay mabilis na kumalat sa bawat departamento at naging paksa ng usapan ng lahat ng empleyado. Sa pantry, nagkukumpulan sina Novi, Crystal at Hian, sabik na pinag-uusapan kung sino ang maaaring pumalit. Sigurado ako, foreign-educated ang bagong CEO, baka mataray at istrikto. Kaya dapat maganda agad ang impresyon natin, sabi ni Crystal habang inaayos ang kanyang make-up. Sumabat naman si Novi at nagbiro. Kung sino man siya, sana gwapo para hindi nakakainip ang meeting. Tawanan ang sumunod na nangyari at walang sino mang nakapansin kay Joanna na tahimik na nag-aayos ng kalat sa gilid. Habang patuloy ang usapan ng mga empleyado, pumasok si Lemuel at ipinaalala sa lahat na maghanda. Ayusin niyo ang opisina, siguraduhin na walang aberya. Ang bagong CEO ay maaaring dumating anumang oras. Ayokong mapahiya tayo. Sa halip na ipakita ang malasakit sa kalidad ng trabaho ng lahat, halatang higit na iniintindi ni Lemuel ang kanyang imahe at posisyon. Muli niyang napansin si Joanna at sinabing, "Ikaw, siguraduhin mong malinis lahat. Huwag mong sisirain ang impresyon ng bagong CEO. Dapat hindi ka nila makita, nakakaistorbo ka lang." Tahimik na tumango si Joanna at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa, habang sa loob-loob niya ay alam niyang ang bawat salita na kanilang binibitawan ay magkakaroon ng bigat sa oras ng katotohanan. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng lahat. Ang bagong CEO ay opisyal nang ipakikilala sa buong kumpanya. Halos lahat ng empleyado ay nagsuot ng kanilang pinakamagandang damit, nag-ayos ng buhok at nagsumikap na magmukhang propesyonal. Ang atmosphere sa buong gusali ay puno ng kaba at excitement. Sa lobby, abala si Roel sa pagpapaayos ng pila ng mga empleyado para magmukhang maayos ang kanilang pagsalubong. Samantala, nasa gilid si Joanna, tahimik na nag-aayos ng mop at walis. Pilit iniiwasan ang eksenang alam niyang may kinalaman din siya. Nang bumukas ang malalaking pinto, dumating ang isang itim na sasakyan at bumaba ang isang abogado kasama ang isang driver. Sinundan ito ng isang matikas na lalaki
na halatang may mataas na posisyon. Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado. Iniisip na siya ang bagong CEO. Ngunit laking gulat nila nang ang lalaki ay humakbang palayo at binuksan ang kabilang pinto ng sasakyan. Mula rito, bumaba si Jonah, nakasuot ng maayos at malinis na business attire. Ang dating tahimik na janitress na kanilang minamaliit ay naglakad ng may dignidad patungo sa harap. Nagkatinginan ng lahat, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Halos mabitawan ni Novi ang hawak na folder, habang si Crystal ay natigilan na parang nakita ng multo. Ang iba pang staff ay namutla at hindi malaman kung tatayo ba o mananatiling nakaupo. Si Lemuel naman, na laging nangumutya kay Joanna, ay hindi makapagsalita at napaatras ng bahagya. Ang kanilang iniisip na simpleng tagalinis lamang ay siya palang taong magpapasya sa kanilang kinabukasan. Lumapit ang abogado at opisyal na nagpakilala. Ladies and gentlemen, allow me to present to you your new Chief Executive Officer, Miss Maria Joanna Santos. Nagsimulang palakpakan ang ilan na hindi makapaniwala habang ang mga nakapanakit kay Joanna ay natigilan at halos hindi alam ang gagawin. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado at tumingin sa lahat. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit puno ng tiwala sa sarili. Tahimik ang buong lugar. Naririnig ang mabilis na paghinga ng mga empleyado na kanina lamang ay masigla at mapangmataas. Hindi nila alam kung paano tatanggapin ang katotohanan. Ang mga staff na nang insulto kay Jonah ay biglang nanlamig at halos maiis sa takot sa susunod na mga salitang kanyang bibitawan. Ang araw ng pagbubunyag ay dumating na at wala nang makakatakas sa bigat ng kanilang nagawang kasalanan laban sa kanya. Pahimik ang buong conference room matapos ipahayag ng abogado ang tunay na pagkatao ni Joanna. Ang dating mga mata na puno ng panlalait ay ngayon puno ng gulat at takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa podium. Bawat hakbang ay may bigat na tila tumatama sa konsensya ng mga nakatingin. Nang humarap siya sa lahat, nakita nila ang isang Joanna na hindi na lamang janitress kundi isang babaeng may awtoridad at respeto. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako narito at bakit ako ang nakatalaga bilang bagong CEO. Hindi ko itinago ang aking pagkatao dahil sa hiya, kundi dahil nais kong makita kung ano ang tunay na ugali ng mga tao sa loob ng kumpanyang ito. Nagikot ang kanyang paningin at dumapo ang tingin kay Lemuel, pati na rin sa mga staff na madalas siyang insultuhin. Narinig ko ang bawat salita, nakita ko ang bawat kilos, at naramdaman ko ang bawat pang-api. Ilang beses akong nilait, tinawag na walang silbi at tinrato na parang hindi tao. Ngunit hindi ako sumagot dahil nais kong malaman kung sino sa inyo ang may malasakit at sino ang walang pakialam. Lalong lumalim ang katahimikan sa silid at halos wala ni isang makagalaw. Lumapit siya sa mesa kung saan nakaupo sina Novi at Crystal. Halos manginginig ang dalawa habang si Hian naman ay hindi makatingin ng diretso. Kayo, sambit ni Joanna. Ilang beses niyo akong pinagtawanan, nilapastangan at pinababa ang pagkatao ko. Hindi niyo ba naisip na pare-pareho lang tayong nagtatrabaho dito? Na ang isang janitress ay may karapatang igalang gaya ng kahit sinong empleyado? Ang mga salitang iyon ay parang mga palad na dumampi sa kanilang mukha. Napayuko ang tatlo at halos hindi makahinga sa bigat ng kanilang nararamdaman. Pagkatapos ay humarap siya kay Lemuel. Ikaw, na dapat sana ay ehemplo ng pamumuno, ikaw pa ang nanguna sa panlalait. Sa halip na ipagtanggol ang nasa ilalim ng iyong pangangalaga, ikaw mismo ang umalipusta. Hindi makapagsalita si Lemuel, pawisan ang noo at nanginginig ang mga kamay. Tinapos ni Juana ang kanyang pagsasalita ng, ngayon ay alam niyo na kung bakit ko pinili ang magpanggap.
Hindi pera o titulo ang mahalaga, kundi ang pagkatao ng bawat isa. At mula sa araw na ito, hindi napapayagan ang panghaalipusta sa loob ng kumpanyang ito. Ang kanyang tinig ay naging hudyat ng isang pagbabago na magbabago ng takbo ng kanilang trabaho at pamumuhay. Pagkatapos ng pagbubunyag ni Juana ng kanyang tunay na pagkatao, naramdaman ng lahat ang bigat ng katahimikan sa conference room. Ang mga taong dati mayayabang at mapanghusga ay biglang nawalan ng boses. Wala ni isa ang makatingin ng diretsyo sa kanya. Ang kaba ay kapansin-pansin lalo na kay Novi, Crystal at Hian na kanina lamang ay panay ang tawa at biro sa kanya. Ngayon, halos manginig sila sa kinauupuan, iniisip kung ano ang magiging kapalaran nila matapos ang lahat ng kanilang ginawa. Dahan-dahang nilapitan ni Joanna ang mga staff na iyon at tinitigan sila ng malamig. Naalala ko pa nang tawanan ninyo ako dahil sa amoy ng aking uniforme. Naalala ko rin nang sinadya ninyong magbuhos ng kape para ako'y mapahiya. Lahat ng iyon ay hindi ko kinalimutan. Ngayon masasabi ko na kayo mismo ang nagbigay ng larawan ng inyong ugali. Sa bawat salitang binitawan niya, ay lalo silang namutla. Ang mga palad nila ay pinagpapawisan at ang ilan ay napapatingin sa pintuan na parang gusto nang tumakas, subalit walang lakas ng loob na gawin ito. Tumalikod si Joanna at humarap sa lahat ng nakikinig. Kung paano ninyo ako tinrato bilang isang janitress ay sumasalamin sa inyong tunay na pagkatao. Walang dahilan para maliitin ang isang tao dahil lamang sa kanyang trabaho. Kung nagpakita sana kayo ng respeto at malasakit, ibang-iba ang impresyon ko sa inyo ngayon. Ngunit ang nangyari ay ipinakita ninyo kung gaano kababa ang inyong tingin sa kapwa. Ang kanyang tinig ay hindi galit, ngunit puno ng bigat at katotohanan. Ang mga empleyado na hindi nakisali sa pang-aalipusta ay tahimik na nakikinig at nagsimulang makaramdam ng hiya. Ang ilan ay napatingin kay Roel na noon pa man ay handang ipagtanggol si Joanna. Nakita nilang ang mga taong may malasakit ang siyang mas pinapahalagahan ngayon. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ng maunawaan ng lahat na malapit ng magbago ang direksyon ng kumpanya sa ilalim ng bagong pamunuan. Bago matapos ang pagpupulong, nagbigay ng huling salita si Joanna. Hindi ko layunin ang maghiganti, ngunit dapat niyong malaman na ang bawat kilos ay may kapalit. Kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin. Ngayon ay oras na para pagbayaran ang mga maling asal na ipinakita ninyo. Halos lahat ay hindi mapakali sa kanilang upuan at ramdam nila na sa susunod na mga araw ay isa-isa nang lalabas ang hatol na magpapabago sa kanilang kinabukasan. Kinabukasan, muling pinatawag ni Joanna ang lahat ng empleyado sa conference room. Hindi na tulad ng unang araw, ngayon ay halata ang takot at kaba sa mukha ng marami. Ang dating masigla at maingay na opisina ay tila ba nawala ang sigla, napalitan ng panginginig at pag-aalala. Umupo si Joanna sa gitna ng entablado, seryosong nakatingin sa kanilang lahat. Ngayong malinaw na sa inyo ang aking pagkatao, oras na para ayusin natin ang kumpanyang ito. Ngunit bago ang lahat, kailangang linisin muna natin ang ugali at sistema na bumubulok dito. Panimula niya. Kinuha niya ang ilang folder na dala ng kanyang abogado at binuksan ito sa harap ng lahat. Ipina-audit ko ang performance ng bawat isa sa inyo. Hindi lamang base sa inyong ginagawa, kundi pati na rin sa asal at pakikitungo ninyo sa inyong kapwa. Dahil dito, makikita natin kung sino ang karapat-dapat manatili at kung sino ang hindi. Ang mga salipa niyang iyon ay nagpatindi ng kaba sa mga empleyado. Si Novi ay napayuko, si Crystal ay naglaro sa kanyang mga daliri para maitago ang panginginig, habang si Kian ay hindi makatingin ng diresto. Isa-isang binanggit ni Joanna ang mga tala. May mga empleyadong palaging late,
May nahuling gumagamit ng oras ng kumpanya para sa personal na gawain. At may mga lumabag sa mga patakaran ng kumpanya. Habang nagsasalita siya, lalong bumibigat ang hangin sa loob ng silid. Kung ang isang tao ay hindi marunong rumespeto sa mas mababang posisyon, paano siya magiging mabuting kinatawan ng kumpanyang ito? Dagdag pa niya, tiningnan niya si Lemuel na halos hindi makagalaw sa kanyang upuan. Bilang manager, inaasahan kong ikaw ang magiging ehemplo ng magandang pamumuno. Ngunit base sa nakita at narinig ko, ikaw mismo ang nangunguna sa panlalait. Sa halip na suportahan ang mga empleyado mo, pinapahiya mo pa sila. Isang pamumuno na hindi karapat-dapat. Napalunok si Lemuel at hindi nakasagot. Alam niyang tama ang bawat salitang binibitawan ni Joanna. Bago niya tinapos ang pagpupulong, nagwika siya. Ang audit na ito ay hindi para parusahan lamang, kundi para ipakita na walang sinuman ang nakatataas pagdating sa respeto at malasakit. Simula ngayon, ang kumpanyang ito ay magiging lugar kung saan lahat ay pantay at may dignidad. Sa mga salitang iyon, nagumpisa ang pagbabago. Ngunit kasabay nito, nagsimula rin ang kaba ng mga taong alam nilang sila ang may pinakamalaking pagkakasala. Matapos ang ilang araw ng masusing pag-audit, muling pinatawag ni Joanna ang lahat ng empleyado para ipahayag ang resulta. Tahimik ang buong conference room habang isa-isa niyang binabanggit ang pangalan ng mga taong nasangkot sa pang-aabuso at kapabayaan. Crystal, wika niya habang nakatingin diretsyo, ilang ulit kang nahuling late at may mga reklamo ring natanggap mula sa iyong mga kasamahan tungkol sa ugali mo. Sa kabila ng pagkakataong maituwid, patuloy mong ipinapakita ang kawalan ng respeto. Halos mapaiyak si Crystal sa kanyang kinauupuan, hindi makapaniwala na mismong harap ng lahat siya binanggit. Sumunod na tinawag si Novi. Ikaw naman, Novi, ipinakita mo ang paminsang sipag, ngunit higit na nangingibabaw ang iyong panlalait at pang-aapi. Ang iyong kilos ay naging dahilan upang bumaba ang moral ng mga nasa paligid mo. Sa isang tumpanya, hindi lang talento ang kailangan, kundi malasakit at respeto. Namutla si Novi at halos hindi makatingin kanino man. Batid niyang tapos na ang kanyang magandang imahe. Tinawag rin si Kian. May tala ng hindi maayos na record sa trabaho. At higit pa roon, malinaw ang iyong pakikisama sa pang-aalipusta sa iba. Sa halip na magbigay ng inspirasyon, ikaw ay naging pasimuno ng maling halimbawa. Tahimik lamang si Kian, pawisan ang noo at nanginginig ang mga kamay. Ngunit ang pinakamatinding pagtawag ay para kay Lemuel. Bilang branch manager, ikaw ang dapat nangunguna sa pagpapakita ng tamang asal. Ngunit base sa aking obserbasyon at sa mga nakalap na ulat, ikaw ang nangunguna sa pagpapababa ng dignidad ng ibang empleyado. Ang ganitong uri ng pamumuno ay hindi na dapat manatili sa kumpanyang ito. Sa mga salitang iyon, napayuko si Lemuel. Ramdam niya na ang kapangyarihan na hawak niya noon ay tuluyan ng nawawala. Matapos isa-isahin ang mga pangalan, nagbigay ng huling pahayag si Joanna. Ang bawat isa sa inyo ay may pagkakataong magbago, ngunit ang respeto ay hindi dapat ipinapaalala. Dapat ito ay kusa. Ang mga taong binanggit ko ay sisibakin mula sa kanilang posisyon bilang kabayaran sa kanilang ginawa. Nag-umpisang magbulungan ang mga empleyado. Ang ilan ay natakot at ang iba namay nagpakita ng pagsang-ayon. Sa wakas, nakaramdam ng katarungan ang mga tahimik lamang na empleyado na dati walang boses. Ang araw na iyon ay nagsilbing matinding babala para sa lahat. Sa ilalim ng pamumuno ni Joanna, malinaw na hindi lamang talento at kakayahan ang sukatan, kundi ang kabutihang asal at paggalang sa kapwa. Pagkaraan ng ilang araw, formal nang ipinatupad ang mga naging desisyon ni Joanna. Isa-isang pinatawag sa HR office ang mga empleyadong napatunayan sa audit
na may mabigat na pagkukulang. Ang ilan ay tahimik na umalis, dala ang kanilang mga gamit. Samantalang ang iba ay umiiyak at nagmamakaawa na bigyan pa ng pagkakataon. Sa hallway, nakita ng lahat sina Crystal at Novi na lumabas ng gusali, namumula ang mga mata at pilit itinatago ang hiya. Ang mga kasama nilang dati, sabay na nagtatawanan sa pantry, ay ngayon hindi na sila kayang kausapin o lapitan man lang. Si Kian naman ay naglakad ng mabilis palabas, hawak ang kahon ng kanyang gamit, halatang galit at hindi matanggap ang sinapit. Ngunit ang inakanakapukaw ng atensyon ay si Lemuel. Dati palaging nakataas ang ulo at laging may kasamang yabang ang bawat kilos. Ngayon ay halos hindi makatingin sa kahit kanino. Dinala siya sa opisina ni Joanna upang pakinggan ang kanyang huling paliwanag. Tahimik siyang nakaupo sa harap ni Joanna, ngunit bago pa siya makapagsalita ay nauna na ito. Ikaw ang dapat nagtatanggol sa mga empleyado mo. Ngunit ikaw mismo ang nanguna sa pangaalipusta. Hindi lang yon simpleng pagkakamali, kundi malinaw na kawalan ng malasakit. Sa ilalim ng pamumuno ko, wala nang puwang ang ganitong asal. Hindi makapagsalita si Lemuel at sa halip ay napayuko na lang habang pumipirma sa dokumentong tanda ng kanyang agarang pagbibitiw. Nang mabalita sa buong opisina ang nangyari, maraming empleyado ang nagulat at kinabahan. Subalit ang ilan na matagal nang nakakakita ng hindi madandang asal sa mga naturang tao ay nakaramdam ng ginhawa. May mga nagtitinginan at tahimik na nagsasabing, "Tama lang, matagal na nilang ginagawa iyon. Ngayon lang sila nakatikim ng hustisya." Unti-unti, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa kumpanya. Ang takot ay napalitan ng pag-asa para sa mga taong marunong magpakumbaba at magtrabaho ng tapat. Bago matapos ang araw, nagbigay ng maikling pahayag si Joanna sa natitirang mga empleyado. Ang desisyon kong ito ay hindi para manakit, kundi para magturo ng leksyon. Naway magsilbing paalala ito na hindi kailanman dapat maliitin ang kahit sino. Sa kumpanyang ito, ang respeto ay magiging pundasyon ng lahat. Tahimik na nakinig ang lahat at napaisip. Sa kanilang puso, malinaw na ang bagong pamunuan ay hindi manatutulak ng takot, kundi ng katarungan at tamang pagtrato. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula na ang bagong direksyon ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Joanna. Una niyang ipinakilala ang bagong patakaran na nakatuon hindi lamang sa pagiging mahusay sa trabaho, kundi sa pagpapakita ng tamang asal at paggalang sa kapwa. Character over position, paulit-ulit niyang binabanggit sa bawat pagpupulong at naging gabay ito ng lahat ng empleyado. Dahil sa kanyang paninindigan, nagsimula ng mag-iba ang kultura sa loob ng opisina. Ang mga empleyado ay mas naging maingat sa kanilang pakikitungo, hindi dahil sa takot, kundi dahil unti-unti nilang natutunan ang kahalagahan ng respeto at malasakit. Bilang bahaging ng reforma, naglunsad siya ng programang nagbibigay ng pantay na oportunidad para sa lahat ng manggagawa, kahit na sila'y galing sa mababang posisyon. Ang mga utility at janitors ay binigyan ng libreng training upang matuto ng mga bagong kasanayan. May ilan pa na inalok ng scholarship para sa kanilang mga anak. Ang simpleng aksyong ito ay nagdulot ng matinding pasasalamat mula sa mga tauhang matagal nang hindi nabibigyang pansin. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila na sila'y bahagi ng kumpanya at hindi lamang simpleng tagalinis ng kalat ng iba. Naging inspirasyon din si Rowel, ang gwardyang hindi natakot na ipagtanggol si Joanna noong siya'y inaapi pa lamang. Binigyan siya ni Joanna ng promosyon bilang Head of Security at pinuri sa harap ng lahat. Ang pagiging matapang at makatao ang tunay na pamumuno. Sabi ni Joanna habang ipinapakilala si Rowel sa bagong posisyon, ang mga kasamahan niya ay napabilib at nagsimulang tularan ang kanyang malasakit sa kapwa.
Samantala, ang mga natirang empleyado na dati tahimik lamang at natatakot magsalita ay nakaramdam ng bagong sigla. Ang kanilang mga ideya ay nagsimulang mapakinggan at nagkaroon sila ng kumpiyansa na magbigay ng suhestyon para sa ikabubuti ng kumpanya. Ang mga departamento ay mas naging organisado at ang dating pensyonadong atmosphere ay napalitan ng mas maayos at masayang samahan. Dahan-dahan, nakita ng lahat na ang isang simpleng hakbang ni Joanna para alisin ang mga mapang-abusong tao ay nagbigay daan sa isang mas malusog at produktibong kapaligiran. Ang kumpanya ay nagsimulang tumaas ang kita, hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagbabagong nag-ugat sa ugali at pagtrato ng bawat isa. Ang dating lugar na puno ng takot at pangungutya ay ngayon nagiging huwaran ng patas at makataong pamumuno. Isang araw, habang abala si Joanna sa kanyang bagong tungkulin bilang CEO, pinatawag niya si Lemuel sa opisina. Bagaman natanggal na ito sa posisyon, hiniling niya na humarap ito sa kanya para sa isang formal na pag-uusap. Tahimik na pumasok si Lemuel, halatang hirap humakbang at puno ng kaba. Dati mataas ang kanyang noo at malakas ang boses, ngunit ngayon ay para siyang isang estudyanteng nahuli sa maling gawain. Umupo siya sa harap ng mesa ni Joanna at halos hindi makatingin ng diretso. "Alam mo ba kung bakit kita pinatawag?" tanong ni Joanna. Hindi agad sumagot si Lemuel at kalaunan ay mahina niyang sambit. "Alam ko po, ma'am, at humihingi ako ng tawad." Mataman siyang tinitigan ni Joanna. Bago nagsalita, ang posisyon ng manager ay hindi para sa mga taong mahilig mamuna lamang. Ito ay para sa mga taong may kakayahang mag-alaga, gumabay at magpakita ng malasakit. Ngunit ikaw, sa halip na magsilbing haligi ng iyong mga tauhan, ikaw pa ang naging sanhi ng kanilang panghihina. Bumuntong hininga siya at idinagdag, "Wala na akong magagawa upang baliktarin ang mga nagawa mo. Ngunit nasa iyo kung paano mo babaguhin ang sarili mo mula sa araw na ito." Halos maluha si Lemuel habang nakikinig. Alam niyang totoo ang bawat salitang binibitawan ni Joanna. Pinilit niyang magsalita. "Mali po ako. Naging arugante ako at hindi ko naisip ang kapakanan ng iba. Ngayon ako ang nagbabayad." Tumango si Joanna at tumugon. "Oo, may kabayaran ang lahat ng ating ginagawa. Ngunit tandaan mo, laging may pagkakataon upang magbago. Ikaw na ang bahalang pumili kung mananatili ka sa iyong maling ugali o magsisimula ng panibago." Paglabas ni Lemuel sa opisina, nakita siya ng ilang empleyado na dati palaging pinapagalitan at minamaliit niya. Wala na ang dati niyang tikas at ang mga mata niya'y puno ng hiya. Halos hindi siya makatingin sa kanila. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaano kasakit ang mawalan ng dignidad. Ang mga taong dati niyang hinamak ay siya na ngayong hindi niya kayang harapin. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing matinding aral para sa lahat ng natitirang empleyado. Napatunayan nilang hindi ligtas kahit sino sa kamay ng hustisya. Ang mga salitang binitiwan ni Joanna na kung ano ang itinanim, siya ring aanihin ay unti-unting nagiging gabay ng bawat isa. Ang aral na natutunan mula sa pagbagsak ni Lemuel ay nagsilbing paalala na ang kapangyarihan ay walang saysay kung wala itong kasamang respeto at malasakit. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula nang ipatupad ni Joanna ang mas malawak na pagbabago sa buong kumpanya. Sa unang araw ng kanyang bagong programa, ipinatawag niya ang lahat ng department heads kasama ang mga empleyado mula sa utility at janitorial staff. Marami ang nagtaka kung bakit isinama pa ang mga mababang posisyon sa ganitong pagpupulong. Ngunit mabilis itong ipinaliwanag ni Joanna. Simula ngayon, pantay-pantay ang tingin sa lahat. Hindi na mahalaga kung ikaw ay nasa opisina o naglilinis ng sahig. Bawat isa sa atin ay may papel sa tagumpay ng kumpanyang ito. Binigyan niya ng pagkakataon ang lahat na magsalita at magbigay ng suhestyon. Unang tumayo si Rowell at nagsabi, "Ma'am, malaking bagay na kinikilala ninyo kami.
Noon, sanay na kami na baliwalain at maliitin. Ngayon, ramdam namin na kasama na kami sa pamilya ng kumpanyang ito. Malakas ang naging palakpakan ng mga naroroon at maging ang ilang dating matataas ang tingin sa sarili ay napilitang yumuko bilang tanda ng pagsang-ayon. Ipinakilala rin ni Joanna ang bagong benepisyo para sa mga utility staff at janitors. Libreng health check-up, mas mataas na allowance at educational assistance para sa kanilang mga anak. Ang mga pangakong ito ay hindi lamang nagbigay ng pag-asa, kundi nagsilbing patunay na seryoso siya sa kanyang paninindigan. Nakita niya ang luha ng pasasalamat sa mga mata ng ilan, lalo na sa mga taong matagal nang nagdurusa sa mababang pagtrato. Kasabay nito, nagsimula ring masilip ng lahat ang pag-usad ng kumpanya. Mas naging masigla ang mga empleyado, mas maging organisado ang bawat departamento at mas naging maayos ang pakikitungo ng bawat isa. Ang dating tensyonado at puno ng inggit na atmosphere ay napalitan ng mas magaan at positibong samahan. Hindi na mahirap para sa isang simpleng utility o gwardiya na makisalamuha sa mga opisyal. Isang araw, habang naglalakad si Joanna sa hallway, nadaanan niya ang ilang staff na masayang nagtutulungan sa paglilinis at pag-aayos ng mga files. Napangiti siya at naisip, ito ang kumpanyang matagal ko nang pinapangarap. Hindi perpekto, pero dito nagsisimula ang totoong pagbabago. Ang kanyang pamumuno ay hindi na lamang tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo, kundi tungkol sa pagbibigay ng halaga sa dignidad ng bawat isa. Sa puso niya, alam niyang tama ang kanyang naging desisyon na ipakita muna ang kanyang sarili bilang isang ordinaryong janitress dahil doon niya nakita ang tunay na ugali ng mga taong ngayon ay kanyang pinamumunuan. Isang araw, habang abala ang lahat sa kani-kanilang trabaho, biglang nagmatikas si Kian, isa sa mga natirang empleyado na kilala noon sa pang-aalipusta. Sa kabila ng mga pagbabago, halata pa rin ang kanyang pagdududa kay Joanna. Sa harap ng ilang kasamahan, bumulong siya ng, "Hindi pa rin ako naniniwalang siya talaga ang CEO. Isa lang siyang janitress na sinuwerte." Narinig ito ng iba at agad na kumalat ang bulungan. Ang ilan ay natawa, ngunit karamihan ay natakot dahil alam nilang hindi maganda ang patutunguhan ng sinabi ni Kian. Nang makarating ang balita kay Joanna, pinatawag niya si Kian sa opisina. Tahimik itong pumasok, halatang nag-aalangan. "Narinig ko ang sinabi mo," mahinahon ngunit mariing wika ni Joanna. "Kung sa kabila ng lahat ng aking ipinakita ay hindi mo pa rin matanggap, marahil ay hindi ka nakarapat-dapat manatili rito." Hindi makasagot si Kian at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat ng kanyang mga salita laban sa kanya. Ilang sandali pa'y pormal siyang pinapirma ng dokumento ng kanyang paglisan. Naiwan ang ibang empleyado na nanginginig, sapagkat malinaw na ang mga salita at asal na walang paggalang ay may kaakibat na kaparusahan. Naging leksyon ito sa lahat na wala nang makakatakas sa ilalim ng pamumuno ni Joanna. Pagkatapos ng insidente kay Kian, lalong tumibay ang kapangyarihan ni Joanna bilang CEO. Sa harap ng lahat ng empleyado, sinabi niya, "Mula ngayon, ang respeto at malasakit ang magiging sukatan ng ating trabaho." Ang mga natirang tauhan ay napilitang magbago ng asal at naging mas maingat sa kanilang pakikitungo. Unti-unti, ang takot ay napalitan ng pagnanais na mapanatili ang kanilang trabaho at tiwala ng bagong pamunuan. Ang kumpanya ay naging modelo ng disiplina at pagkakapantay-pantay. Sa bawat araw, ramdam ng lahat na ang dating janitress na kanilang minamaliit ay tunay na lider na nagbibigay ng bagong pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, nagpatawag si Joanna ng pagpupulong para sa lahat ng empleyado. Doon niya inilahad ang huling hatol para sa mga dating nambastos at nagpakita ng maling asal.
Ang kumpanyang ito ay hindi kanlungan ng kayabangan at kawalan ng respeto. Simula ngayon, ang sinumang lalabag ay hindi na muling tatanggapin sa alinmang sangay ng ating negosyo. Ang anunsyong ito ay nagdulot ng matinding kaba. Ngunit nagsilbi rin itong paalala na ang pagbabago ay hindi na maiiwasan. Lahat ay nag-isip ng mas malalim sa kanilang mga kilos at salita sapagkat malinaw na may hangganan ang lahat. Simula ng araw na iyon, nagpatupad si Joanna ng mga bagong programa para sa lahat ng empleyado. May mga training ukol sa tamang asal sa trabaho, seminar tungkol sa respeto at malasakit, at proyekto para sa kapakanan ng mga utility staff. Nagkaroon din ng scholarship program para sa mga anak ng mga empleyado at dagdag na benepisyo para sa mga tapat at masisipag. Ang mga natitirang tao sa kumpanya ay nagbago ng ugali at mas naging maayos ang samahan. Ang dating lugar ng intriga at panlalait ay naging isang institusyong kilala sa patas at makataong pamumuno. Dahil sa mga pagbabagong ipinatupad ni Joanna, unti-unting nakilala ang kumpanya hindi lamang sa kanilang serbisyo kundi sa makataong pamamalakad. Dumating ang mga bagong kliyente at investors na humanga sa kakaibang kultura na kanilang nakita. Ang mga empleyado ay mas masaya at mas produktibo sapagkat naramdaman nilang may halaga sila anuman ang posisyon. Si Roel ay naging huwaran ng katapatan at madalas ay ipinapakita bilang ehemplo sa iba. Ang mga bagong pasok na staff naman ay agad nakikita ang kaibahan ng pamunuan ni Joanna at natututo silang igalang ang lahat. Unti-unting nagiging simbolo ng pagbabago ang kanyang pangalan. Dato-dato niya. Sa huling pagpupulong ng taon, tumayo si Joanna sa harap ng lahat at nagbigay ng mensahe. Ipinaalala niya ang mga pinagdaanan ng kumpanya mula sa panlalait na kanyang tiniis hanggang sa pagbabagong kanilang natamo. Hindi trabaho o kasuotan ang sukatan ng halaga ng tao, kundi ang respeto at malasakit na ipinapakita natin sa isa't isa. Mariin niyang wika. Ang mga empleyado ay sabay-sabay na pumalakpak, ramdam ang kanilang pagkakaisa. Sa sandaling iyon, malinaw na ang dating janitress na kanilang minamaliit ay hindi lamang CEO, kundi isang lider na nagbigay ng tunay na aral. Ang kumpanya ay muling bumangon, mas matatag at makatao.